mag-iingay, mag-iingay din ako sa inyo. Dapat po ginagawa niyo yan, hindi lamang po sa panahon ng Kwaresma. Hindi nga po, sa panahon ng Kwaresma, yan, dyan po yung LTFRB magaling mag-inspect. Pero pag hindi po panahon ng Kwaresma, hindi po kayo nag-i-inspect, nakaupo-upo lang. Marami po mga bus dyan, uh, nagkaka-aksidente dahil nawawalan ng preno, human error. And I don't want that to happen again. Trust me. And I know Vince, your new secretary, iba siyang mag-isip. Halos pareho kami. Pag may nakita siya naging kapabayan, sinisibak niya. And I would like to see more of that. Pag merong ulit na aksidente, listen, what's your, ano po, ano dyan sa LTFRB, sir? Ano I'm po yung the katukulan? Ako po yung executive director. Yes, Okay. sir. Kaya nga, sir, let's make a deal. Hindi nga po. Kapag merong isang bus na nawala ng preno dahil human error, nawala ng preno at may mga namatay, ano po maganda sa mga gawin sa mga inspektor niyo? Sibakin natin. Yes, sir. Yes, sir. So sibak. Doon sa nangyari sa Panda, hindi ba nasibak yung inspector na naka-assign doon sa area kung saan naka-register itong Panda transport? Sir, I will check on the record po. I will check on the record. But with that instruction of the good senator, sir, we will make the necessary action on the implication. If there will be an incident that will happen in the road crash incident that causes roadworthiness of the buses, will be there will be an action that will immediately be taken by this by the board, sir. Chairman. Go ahead, Senator Nancy. Siguro ho, ED Bernabe, as a policy ho ba, meron yung LTFRB na up to a certain number of years yung mga bus ay automatic kailangan nire-retire na? Yes, May ma'am. ganun ho ba tayong policy? Meron po, meron po. Kaya po doon sa kanilang renewal po ng kanilang Certificate of Public Convenience, tinatanong po natin o tine-check po natin yung models po ng mga nire-renew nilang mga public transport conveyances. So, ilang years po dapat bumabiyahe itong mga bus natin? Actually po, ma'am, sa 10 years po ang binibigay po natin sa kanila. Okay. Can you just submit to the committee kung ilan na ho yung tanggal sa kalsada dahil 10 years na yung mga bus, at kung meron din ho ba kayong data na kahit 10 years na patuloy pa rin na bumabiyahe? We can submit po, ma'am. We can submit po to the good senator our data on that. So ito na aksidente yun na bus, ilang years na po siya? Ma'am, doon po sa findings, ma'am, more than 10 years na po. Kaya po talagang na-cancel and na-revoke na po yung kanilang franchises. Actually, 19 franchises po yung na-cancel and na-revoke po natin. Pero ED, dun din ho lumalabas yung kakulangan ng LTFRB kasi hindi ho ba dapat hindi na talaga to na-renew dahil dun ho sa nabanggit nyo, policy po yun na pag 10 years na yung bus, dapat hindi na talaga nagagamit. Pero itong bus na to, nabigyan pa rin ho ng permit kahit 10 years. More than 10 years old na siya. Yes po, yun nga po, ma'am. Siguro po i-check lang namin that was 2017 and I just cannot who to blame, but the person who certified that public conveyance as still authorized. But for me po, hindi na po dapat yan binigyan ng renewal. So after this accident, nagkaroon ho ba ng kumbaga automatic ang LTFRB at tinignan yung mga data nila na baka nga may nakalusot na more than 10 years old na mga bus na patuloy na nabibigyan ng permit? Nagkaroon ho ba kayo ng ganong preventive action? Yes, ma'am. With the guidance po of our secretary that we really have to focus on the safety of all these public conveyances, ma'am. Marami nga po tayong sabi niyang sistema, but our system is broken. So we really have to ayusin po talaga namin yung lahat ng sistema na yan. Yeah. So ilan na ho yung tanggal nyo ng mga bus sa kalsada ngayon kasi more than 10 years na po siya?
Yes, ma'am. As far as we know, ma'am, wala na po kaming, marami na po kaming natanggal. Ang nangyayari po dyan, dapat po is substitution na po. Ida-drop na po and isa-substitute na po nila yung mga bagong bases. We have that on record, ma'am, and we can give you our report on that. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Nancy. Mag-ikot po yung mga inspectors ninyo. Marami pa rin po mga boss na 15 years old na nag-operate. I went to Cebu a couple of months ago. Naabutan ko doon, maraming mga bus na kinakalawang na. Yung mga pinto, hirap na nga buksan, naka-alambre na, pati mga brakes, naka-alambre. Yung apakan, which means your people are not doing their job. Like Senator Nancy said, submit to me ilan ang mga napasibak at gaano ba kadalas kayo gumagawa ng inspection. And di ba, alam ko yun, per region or per district, per area, anong tinatrabaho. I want your inspector to submit to me weekly or, I don't know, monthly inspection report. Do you do that weekly or monthly? I want it submitted to me and how many inspections are being done at ano yung mga bus company pinupuntahan. I want that submitted. And then kapag may nangyari pa aksidente as a result of negligence, siguro I'll pass a bill na pag may mga na-aksidente at namatay, special pag may mga namatay, at ang sinabi ay human error, which means hindi na-inspect properly o hindi nagawa ng LTFRB ng trabaho, hindi lang administrative case, siguro kailangan criminal case at dapat makasuhan dahil hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. Unfortunately, Nancy, this room kailangan na tayo evacuate dahil gagamitin pa at meron pang ibang committee na gustong gumamit. So, notices and invitations for the next succeeding meeting will be signed accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended lang. Thank you, ladies and gentlemen.